puntahan natin mga kababayan, etong issue na kung saan po si Bato de la Rosa ay umamin. Okay? Umamin na si Sara ang dahilan kaya talaga siya lumabas. So, dikit-dikit to dikit-dikit. Umamin siya na si Sara ang dahilan at siya ang naging sakripisyong tupa, mga kababayan, dahil sa galit ni Sara at ni Pulong Duterte. O, ito, pakinggan natin. Kausapin ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi sa inyo, Mel, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang gabi po. Senator, matagal kayong hindi pumasok 6 na buwan kayong nawala sa Senado, hindi po ba? Tama po ba yon? Ito yon yung interview niya. Opo. Opo. Senator, sabihin nyo naman sa amin, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi kayo pumasok ng 6 na buwan? At bigla na lang kayong sumulpot kahapon diyan sa Senado? Ito na ang pag-amin, tantan. Sir. Oh. Well, unang-una, meron tayong natanggap na informasyon galing sa palasyo na andyan na daw yung warrant of arrest ko sa ICC. Galing sa palasyo, mga kababayan. Ang nagsabi niyan, si Boying Rimulya. From ICC. Kaya, alam mo na, my liberty is under threat. So, I have to do Under something threat. with that situation. Oh, so bakit po naman kahapon bigla na lang kayong sumugod diyan sa Senado? Oy, good point mga kababayan. Sabi niya under threat yung kanyang kaso, yung kanyang buhay, pero kahapon bigla na lang sumulpot. So, mga kababayan, nung una hindi ko magets, 'di ba? Under threat ka, tapos biglang-bigla ka magpakita. Ayun, wala nang masagot si Bato de la Rosa, ang tagal niya mag-isip. Tapos, ayun, umamin din. What changed your mind, Oo. Senator? Marami kasing mangyayari na kailangan nandyan ako sa Senado. No? Okay. Lalo-lalo na sa araw na yon. Kasama na dyan, no? Maraming factors yan. Kasama na dyan. Unang-una, yung pag-change ng leadership ng Senado. Pangalawa, yung impending convening ng Senado as an impeachment court. Once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na ako, Mel, dyan sa mga kababayan natin na kinikriticize ako na tumatanggap daw ng sweldo kahit na hindi nagtatrabaho. Well, yung pangatlo mga kababayan, wala na yon. Ano lang niya yon? Leeway niya lang yon. Yung una, yun ay dahil po nakumbinsi siya. No? Nakumbinsi siya mga kababayan na lumabas para sa change ng leadership. Bakit kailangan mag-change ng leadership? Doon na tayo tutungo sa number 2. Dahil yung number 2, mga ka-GP Natics, ay tungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte. Gusto nilang protektahan. So, sa madaling sabi, si Bato de la Rosa, no, despite the fact na sinasabi niya ay may threat sa kanyang kalayaan, may threat sa kanyang buhay. Pero, lumabas mga ka-GP Natics. Mamaya pag-uusapan natin ano ang isa pang dahilan kung bakit si Bato de la Rosa ay biglang napapayag na lumabas mga ka-GP Natics. At mumura-murahin niya po yung mga tao na nag-convince sa kanya na lumabas. Okay, malalaman niyo yan kung sino. Okay, so umamin na dito si Bato de la Rosa, ha? Maliwanag na maliwanag ang kanyang rason dahil kay BP Sara Duterte. Bakit naman si BP? Hindi naman sinabi si BP, Bakit? Mga ka-GP Natics, kailangan pa ba natin mag-isip ng malalim? Hindi nyo kailangan maging engineer. Hindi nyo kailangan maging mathematician. Hindi nyo kailangan maging scientist. Bakit? Ang impeachment may kinalaman kay BP Sara Duterte. Si Sara Duterte ang subject matter. Tapos, ang
change of leadership, mga kababayan, di ba ang gusto nila DDS? May kinalaman din kay VP Sara Duterte. So therefore, ang rason ni Bato de la Rosa kaya siya lumabas ay bukod sa namura, di ba? Bukod sa galit ng mga Duterte, ay para talaga kay Sara Duterte ang dahilan kung bakit lumabas si Bato de la Rosa. Di ba? Binaliwala niya yung threat daw sa kanyang buhay kaya siya lumabas. Hindi nagpapakita. So, sabi ko, magtatrabaho na ako ngayon dahil hindi man talaga ako walang hiya na tao na tatanggap lang ng pera na walang kaukulang effort, no? Hindi po yan ugali ko. Pero I was forced to the situation na ganoon talaga. Under threat yung aking liberty. So, yun. Pero to tell you the truth, yung sweldo ko, tinatanggap ng kinukuha ng aking secretary, nilalagay sa aking opisina, nakasilyado pa yun. Kita mo, sabi mo kahapon, wala ka natatanggap, tinatanggap pala ng sekretary mo. Sinungaling ka talaga ba to? Magkaiba guys, yung walang natatanggap sa tinatanggap ng sekretary mo. Magkaiba yun ba to? Sabi niya kahapon, uy, 6 na buwan daw akong hindi pumapasok, kumukuha ako, sumusweldo ako. Hindi ko po tinatanggap yung sweldo ko, hindi ko kinukuha, sabi niya. Hindi mo nga kinukuha ng sekretary mo, gunggong. Oh. Naka-envelope pa yun hanggang ngayon. Yung iba hindi pa na-open kasi hindi ba nakakarating sa akin dahil nagtatago man tayo. So, hindi nakarating sa akin. So, yung iba doon ginagamit ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest, mga last 2 months ata na sweldo. So hindi mo pwedeng sabihin, Bato de la Rosa, na hindi mo natanggap, huwag kang sinungaling. Natatanggap ng sekretarya mo at ginagamit nila dyan. Diba? Yan siguro yung ginagamit nila pag-imprenta, diba? Yung pagkain nila dyan o kung ano man. Hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiyang-hiya na. Senator, ang plano nyo mananatili kayo dyan. Ano po, sa Senado, correct? Mananatili muna kayo dyan sa Senate. Hanggang kailan po Yes, ba ang ma'am, plano oo. nyo? Hanggang kailan? Pwede ba yun habang buhay na lang kayo mananatili dyan? Senator. Hanggang ano? Well, talaga, hindi ko talaga alam kung what comes next after this. Basta ang akin lang hinihintay ay yung Supreme Court decision sa aming pinafile ng mga petitions. Nag-file sila ng petitions ngayon. Pwede rin mag-file ng petition ng NBI ng mandamus. May petition na po sa Supreme Court. Siyempre. Asking for, ano po ang petition, ang laman Yes. ng petition, sir? Pigilan. Ano ba yun? Injunction? O basta TRO. 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 Basta 3 o 4 na petition na tao. 4 na petition yung pinahil nila. Hindi ko na masyado nakuha yung mga title noon. Senator. Basta isa dyan yung TRO. Yes. Basag siya kay Mel eh. Meron po mga iba na nagsasabing mali yung ginawa Yes. ng Senado na kinupkup kayo dyan. Hindi daw po tama. Ay, anong gagawin nun ninyo kung sakaling sabihin na hindi kayo pwede dyan? Sir. Well, they are entitled to their own opinion. Kung anong gusto nang sabihin na laban sa Senado, Yes. basta yung Senado lang naman, ginagampanan na yung papel niya ng pag-maintain ng institution as independent at to a certain limit, pwedeng proteksyonan yung kanyang membro. So, yun lang ginagawa ng Senado. There's nothing irregular about that. Dahil nangyari na yan. May mga previous cases na nangyari. Dilema, Trillanes, Ginamit pa si Dilima Trillanes, mga kababayan. Inaaresto sila dyan yung may warrant of arrest na yung dalawa na yun eh. ibang mga senador na ganong sitwasyon. Yung nga lang, hindi lang local courts lang yung kanila. Akin sa ICC, iba yung akin. Kung nangyari na yan, noon pa. Nabanggit nga ninyo yung na sa korte lang sa Pilipinas kayo haharap. Paano kung sabihin ng korte sa Pilipinas na lehitimo ang arrest warrant
ng ICC para sa inyo? Ikaw ba magtatago rin? O magtatago pa? Or pwede bang mangyari na talagang talagang pupunta na kayo, sasama na kayo? Paano? Parang napakagulo. Ano po? Ano bang pinag-iisip nyo? What goes inside your mind? Sige lang. You know, the options, the alternatives. Sa Ano kaya? ngayon, Mel, no? Yes. Sa ngayon, Mel, wala akong dinidevise na plan, options, alternatives. I leave it all to God. Bahala na si Lord. Aha. Sa Kanya, siya na bahala sa buhay ko. I leave it up to Him. Aha. Pero Siya meron na bahala. But then again, I'm constantly praying for God's deliverance. Na Yes. sana huwag niya akong pabayaan. Yan talaga ang constant prayer ko. Yeah. Oo. Wag nga kayo pabayaan. Pero kung talagang kailangan na, kayo ba ay pwede rin na sumama na? Na walang gulo, Correct. walang problema, sasama Oo. na kayo. Pag nakitang lehito mo yung warrant of arrest. Senator, pwede ba yon mangyari? Mahirap sagutin yung mahirap ba tanong mo, sagutin? Mel. Baka mamaya, in the end, sabihin mo sinungaling ako. Hindi ko nagawa yung Sinungaling sinabi ka ko naman ngayon. talaga eh. Hindi ko nagawa Oh. sa in the later date. Oh, sige. Kaya I will- hintayin na lang natin kung ano mangyari. I will accept that, Hintayin na lang Senator. natin. May mensahe po kayo kanina kay Pangulong Marcos na mag-isip-isip siya at baka mangyari din sa kanya. Yang nangyari sa inyo ngayon, ano ba ang pakahulugan ninyo dyan? Para ba kayong nananakot o may banta or what's that supposed to mean, Senator? Hindi po, Mel. Hindi po. Ang akin lang doon, nag-apil ako sa Pangulong Bongbong Marcos na sana Ma'am gampanan niya Leticia. yung kanyang papel bilang chief executive ng ating bansa. Na pangalagaan niya ang kapakanan ng bawat Pilipino. Rarely nangyari. Kahit sa anong bansa ka magtanong, kung meron bang gobyerno na nagbubulunter na ipagkanulo yung kanyang Mamamayan. constituent sa ibang bansa. Hindi ka naman pinagkakanulo eh. Di ba kinikilala natin ang International Tribunal? At yung sinasabi mo na dapat protektahan ka bilang isang Pilipino, ang tanong dyan, hindi ba Pilipino yung mga biktima? Ikaw lang ba ang Pilipino? Di ba? At kung Diyos ang pinag-uusapan, yung mga yun, yung mga yun na pinagpapatay. Sino ang, di ba ano ang sinasabi ng Biblia? Di ba? Bawal ang pumatay. Bawal, mga kababayan. Di ba? Bawal na bawal ang pagpatay. Kayo yung gumawa ng pagpatay tapos tumatawag ka sa Panginoong Diyos. Yes, nagpapatawad ang Panginoong Diyos. Di ba? Hindi ako, hindi, mga kababayan, baka mamaya ma-misinterpret nyo. Kumbaga kasi tumatawag daw siya sa Panginoon eh. 'Di ba? Mali yung ginawa niya eh. 'Di ba? Sobrang mortal sin yung paggawa yung mga pagpatay. Tapos humihingi siya ng tulong sa Panginoon, bahala na daw ang Panginoon sa kanya. Paano yung mga pinatay nyo? 'Di ba? Paano yung mga pinatay ninyo? Tapos idadamay nyo pa si Pangulong Bongbong Marcos dito. Ang tingin mo ba sa sarili mo, yung mga biktima, hindi lang isa. Ikaw, nag-iisa ka lang. Yun, over 30,000 ang pinatay ninyo eh. Sa makatuwid, kung kahit sino, wag lang DDS ang tatanungin, syempre, mas papanigan yung mga biktima na napakarami kaysa sa'yo. Diba? Kayo nagpakasasa na kayo eh. Pumatay kayo ng mga tao. Paano yung mga biktima na hindi kayang lumaban? Paano yung mga biktima na humihingi lang ng hustisya? Hindi ba? So, saan po lulugar si Pangulo doon? Kung kinikilala ng ating Pangulo ang batas, total, nagsabi na rin naman ng palasyo, pinoprotektahan ang bawat mamamayan. Kaya lang dito, hindi sila pwede na mamili. 'Di ba? Hindi sila pwede, ligtas mo si Bato. Tulungan mo yung mga biktima. Ang nakalagay doon, sundin kung ano ang naayon sa batas. Yan ang pinag-uutos ng Pangulo. 'Di ba? I-implement kung ano ang nararapat. So therefore, tingin ko mga kababayan, inaantay na lang talaga yung matapang na pwede po na umaresto kay Bato de la Rosa.
speaking. Dahil ngayon, nagpakita si Bato de la Rosa dito na tanong, mga kababayan,